Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Ibigay po natin ang ating matamis na smile sa bawat isa. Ayan, kaway-kaway naman dyan. And also, magandang umaga din po sa ating mga online worshipers. Hindi po kayo viewers but worshipers. So, samahan po natin ang bawat isa ng pagpupuri at pagsamba ng ating Panginoon. Basahin ko po ang mga awit 95. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong kublihan. Ating ang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang pasensya na may pasalamat. Siya ay purihin. Ng mga awiting may tuwa at galak sapagkat si Yahweh, siya ay dakilat, makapangyarihang Diyos, ang dakilang hari na higit pasino man na Diyos. Tayo po lahat ay yumuko. Yes, Lord Jesus. Kami po, Lord, ay lumalapit po sa inyo. Tulungan niyo po, Father, na kami ay magkaroon ng puso na mag-worship po sa inyo, Lord. At kayo po ay papurihan at wala na pong iba. Lord God, gamitin niyo po ang aming mga buhay ngayon, Lord, na kami ay makabigay ng galak sa inyo, Father God. Ang lahat ng ito ay aming idunudulog sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo lahat ay tumayo. At tunay nga po ang Diyos ay siya lang po ang deserving na papurihan at awitan at sambahin sa araw na ito. Amen. Sa'yo lahat ay magagawa, lahat ng kakaya, kalakasan ko'y ikaw. Walang imposible. Amen. Walang imposible sa ating Diyos na buhay. Lahat ay magagawa niya. Hindi
Jesus ang tiwala ko. Last time. Kay Jesus, kay Jesus. Kay Jesus ang tiwala ko. Yes, Lord. Sa'yo lang po, ha? May pag-aawit na ito, Lord. Papuri para kay Yahweh. Maawit na pupuri ng diriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. Yahweh. Yahweh.
Tunay na nga, Lord, na ang papuring ito ay para sa inyo lang po. Malaki po ang aming papasalamat sa inyo, Father. Dahil kayo po ang aming takbuhan sa anumang oras. Alam po namin na kami ay ligtas sa iyong presensya. Kaya, Lord, minupuri ka namin at sinasamba sa umagang ito. Tanggapin niyo, Lord, ang aming mga pagpupuri. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig ko sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang matatagpuan.
magsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at huwag ka
Lubos po natin ang nasa ating mga puso na papasalamat sa Kanya. Sa buong linggo, siya po ay nag-iingat sa atin. Binibigyan niya tayo ng ating mga pangangailangan, lahat ng ating pangangailangan ng proteksyon, lakas. Salamat, Lord. Ang mga papuring ito ay para lang po sa inyo, Lord. Tanggapin niyo po, Father, ang papuri at pagsasalamat ng iyong mga anak, Lord God. Pagpalain niyo, Lord, ang mga salita ninyo na aming marinig ngayon. Palain niyo po, Lord, ang pastor na siyang magbahagi ng iyong salita. Salamat, Lord. Tanggapin niyo, Father, ang aming pupuri at salamat sa iyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin ang Diyos, tayo po'y maupo. Ihanda po natin ating mga sarili sa pakikinig ng Kanyang salita. Okay. Morning po sa ating lahat. Musta po ang bagong buwan ng April sa atin? Mainit na ba? Sabi pa nung isa nating member, parang wala na akong mataguan na ito sa sobrang init. Kaya nga mga kapatid, sunod-sunod na ang mga swimming ngayon. Last week, doon kami sa Iriga, kasama sila Ma'am Raquel, nag-swimming kami sa pool. Kahapon, nandiyan ba si Jan? Oh, halata naman kay Jan, bagong ligo ng dagat yan. 7 motor. Saan ba tayo kahapon? Minalabak. Oh, kahapon lang yon. At yung iba nagpaplano ngayong 9 and 10, walang pasok daw, swimming. Oh. At sa Bernes, kaming mga pastor sa district ay meron ding swimming sa Balatan. Oh, sunod-sunod na to. No, dahil panahon na ng tag-init. No? And to start with, magkukwento muna ako ng isang kwento. No? Meron pong isang pastor na galing sa Bible study. No? At ang pastor na ito ay naglalakad ng paika-ika. Alam niyo paika-ika? Parang hirap na hirap talaga maglakad. Alam niyo kung bakit paika-ika maglakad si pastor? Uy, kawawa, init na. Paika-ika pa panglakad kasi nasira yung swelas ng sapatos niya. No? Kawawa to si pastor. Tagal na siguro nung sapatos na walang palit-palit. Mabuti na lang. Nadaanan siya ng member niya, elder niya pala. Elder niya na may dalang Ford Ranger. Kasi manager ng bangko. So, nung nadaanan si pastor, pinasakay sa Ford Ranger na sobrang lamig, meron pang stereo. So, tinanong ni Elder, Pastor, bakit parang paika-ika ka lumakad? Ano ang problema? Kasi Elder, nasira yung sapatos ko. Tanggal yung swelas, halos matanggal na yung swelas sa sira. Sabi ng manager, yan lang ba yung problema mo? Kinuha yung bag ng puro pera. Kumuha ng isang bundle. Sabi ng pastor sa isip-isip niya, yes, Lord! Kakabili na talaga ako ng bagong sapatos nito. Hindi lang sapatos, pati cellphone pa. Excited na excited si pastor. So kinuha ng manager yung pera na merong nakabundle ng goma, kinuha yung goma, ibinigay kay pastor, sabay sabi, Pastor, ito yung goma, talian mo muna yung sapatos mo para hindi ka mahirapan sa paglakad. Goma lang yung binigay. So, pera na sana, naging goma pa. Huh? So, mga kapatid, meron po tayong makikitang point po dito. No? Kung titingnan po natin yung side ni pastor, minsan pag pera-pera na, no? Mabilis ma-excite. Mabilis mag-expect o nag-a-assume kagad. Doon naman sa part ni elder, pag pera-pera na, parang nabubulag na. Hindi na nakikita yung need ni pastor. Mahihirapan na magbigay. No?
So ngayong umaga, ito po yung pag-uusapan natin. Medyo controversial masyado. It's about money. Pera. Ang title po ng message natin ay, Pastor, pera na naman yung pag-uusapan. Alam ko na kung saan to papunta, Pastor. Sige lang. Okay lang yan. Kailangan po natin talagang i-push po yung mga members natin. Okay, paki-flash. Okay, yan po yung title ng message natin. Debunking Top 3 Myths about Money. Parang maliit na naman to. So when we say debunk, this is to show that an idea, a belief, or a principle is false. Or to show that something is not good as people think it is. So yan po yung debunk. So, meron pong mga linya, meron pong mga taglines, meron pong mga slogans, mga principles about money na susubukan po nating expose ngayong umaga. Titingnan natin yung kamalian at kasinungalingan ng mga paniniwalang ito. No, pasisinungalingan at pabubulaanan ang mga katuruan patungkol sa pera. Okay. Una, na madalas po natin ito naririnig. Okay. Yan po. Money is the root of all evil. Naririnig niyo palagi, di ba? True or false? Debunking po. Debunking. Okay, ibig sabihin po, pinexplain ko po, pasisinungalingan natin, expose po natin lahat ng mga kakamaling katuruan dito, no? Nung nagtuturo po ako sa Michelson, na Bible School, ito po yung favorite ko na exam, true or false. No? Yan po paborito ko, sa lahat. No? Meron po akong estudyante na umiyak dahil lang po sa true or false. No? Meron akong exam, final exam, isang tanong lang. True or false? Pwedeng mangopya, pwede kayong mag-usap-usap, pwede kayong magtanong-tanong, open notes about sa lesson. Isang tanong, true or false, pag tumama, 100, pag namali, 0. Isang tanong lang, pero ang isang oras po sila nagsumagot. Tingin-tingin sa mga notes, kwento-kwento, mali, false yan, true. Itong estudyante ko na to, na mali po yung sagot niya, 0 siya, umiyak dahil first time daw sa buhay niya na 0 sa exam. The answer is false. False. Money is not the root of all evil. The verse in the Bible is misquoted. Yan po ang tama. The love of money is the root of all evil. Okay? Sa Tagalog, sapagkat ang pag-ibig sa pera, sa salapi, ay ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi po mismong pera ang ugat ng kasamaan. Kung tayo po ay nakapangloko, nakapangdaya, nakapagnakaw, nakagawa ng kasalanan, huwag nyo pong isisi sa pera. Wala pong will yung pera, wala pong isip yan. No? Wala pong kakayanan yung pera. Dahil ang ugat po ay ang pag-ibig sa pera. Pag-ibig po sa salapi. So take note po, love. Hindi lang po basta gusto, hindi lang po basta may crush ka, hindi lang basta admiration o tinatawag na infatuation. Pag-ibig po. Pag-ibig ang nag-uudyok sa isang tao para gumawa ng kasalanan. Gumawa ng evil. Pag-ibig. Second thing,
ang pera po is morally neutral. Sana naintindihan niyo po yung word na neutral. Hindi po masama ang pera. Walang masama sa pera. At hindi rin masama kung marami tayong pera. Wala pong masama dyan. However, kung ang buhay natin ay kinokontrol na po ng salapi, ng money, dito na po mag-uumpisa ang krimen. Dito na po mag-uumpisa ang kasamaan. The love of money is what motivates people to lie, to steal, to cheat, to gamble, and even to murder. The love of money. Kahit masama ang isang bagay, kung ang isang tao ay mayroong pag-ibig sa money, siya po ay nagiging gahaman, wala siyang ibang gusto kundi ang advantage, benefits, gain. In fairness naman po, yung pera naman po talaga ay talaga naman po nakaka-inlove, di ba? Sino naman hindi gusto ng pera? No? Kung sa Tagalog pa, nakakabighani. Kaakit-akit. Kahali-halina naman. Pera yan. Siguro, pwede lang tayo magkagusto. No? Huwag lang po ma-in love. Okay. So, ang tanong, Pastor, ano bang pwede natin gawin para hindi tayo ma-in love sa pera? Ano bang antidote sa love of money? Ano sa tingin nyo? Para hindi po tayo masyadong ma-in love sa pera, ano pong magandang panlaban dyan? Antidote. Ito po. Keep your lives free from the love of money. And be content with what you have. Because God has said, never I leave you, never will I forsake you. Okay? Mga kapatid, contentment ang antidote sa love of money. Ang pagiging kontento, ito po ang isang bagay na maglalayo sa atin sa pag-ibig sa salapi. Pagiging kontento. So, kailangan po natin maging kontento sa buhay natin. Although nagsisikap tayo sa buhay natin, pinagsusumikapan natin yung business natin, yung career natin, grabe tayo magtrabaho, grabe yung dedication natin sa business, kung ano mang maging resulta niyan, maging kontento tayo. Marami man tayo mga goals sa buhay natin, objectives, marami tayong gustong ma-achieve, ma-acquire. Ang pagiging kontento po ay pagiging thankful and grateful sa lahat ng ibinigay sa iyo ni Lord. At kung minsan, kung ang buhay natin ay medyo mahirap financially, physically, emotionally, ang pagiging kontento po ay pagiging adjustable. At pagiging may pananampalataya sa Diyos dahil alam natin na siya ang kikilos sa buhay natin. Yan po ang pagiging kontento. So, nawa mga kapatid, maiwasan natin ang pag-ibig sa pera, maging kontento tayo. Maging grateful sa Panginoon. Thankful. Okay, pangalawa po. Pangalawa yung money can't buy happiness. True or false? Siyempre, false. Okay, false. Okay? Magpakatotoo po tayo mga kapatid. Ma-relax lang, relax. Magpakatotoo tayo. Okay? Hindi mo pa nga nagagamit yung pera mo, masaya ka na. Hindi mo pa ginagastos. Oo, nasa ATM pa lang. Paano na kung gagastusin mo na yan? Kakain ka dyan sa mga malulupit na mga restaurant.
Bibili ka ng mga mamahaling mga gadget. Di ba? Masaya. Happy. Oh, wag po tayong magpakaano. Totoo po yan. No? Hindi po yan. Mali po yan. No? Hindi pwedeng itanggi, mga kapatid, na ang pera ay makakapagbigay ng happiness. Stanford University gumawa po ng research, 120 countries sa iba't ibang countries na mayroong iba't ibang economic levels. Yung study po nila nag-conclude na yung mayayaman ay yung mga taong mas masasaya. Bakit hindi sila magiging masaya? Nakakabili ng bahay, lupa, sasakyan, nakakapag-travel sa iba't ibang lugar, nakakabili ng mga gusto nila. Money can buy happiness. Pero meron talagang isang gustong mag-react. Yung iba gusto talaga mag-react. Hindi, pastor. True yan. Okay, bigyan natin sila ng point. Okay, sige. Okay, sige, pagbigyan. Money. Okay. Kung true, real, genuine happiness ang pag-uusapan, absolutely, money cannot buy happiness. Okay? Kung lasting happiness ang pag-uusapan, definitely, money cannot buy happiness. Kung joy ang pag-uusapan, surely, money cannot buy happiness. Pero gusto ko pong makinig kayo. However, pakinggan nyo. I want you all to know that there is one thing we can do with our money that will buy us true happiness. Okay? There is one thing we can do with our money that will buy us joy. Meron pong isang bagay. Meron pong isang bagay na pwede tayong gawin sa pera na ito po ay makapagbibigay ng joy. And this is called generosity. No, debunking, pinag-uusapan natin dito, joy na. Okay, verse, pastor. It is more blessed to give than to receive. Sa ibang translation, there is more happiness in giving than in receiving. Alam niyo po yung blessed, happiness, almost synonymous po sila. Psalm 1:1, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. Ibang translation, happy is the man who does not walk in the counsel of the wicked. No? So kung gusto po natin maintindihan yung word na blessed, ang pinaka-simple word para i-explain ang word na blessed is being happy. Okay? So ito po, pinag-uusapan sa verse is about lasting joy, lasting happiness. Ang pinag-uusapan na happiness po dyan is joy. Sa Tagalog po, kagalakan. Okay. Give. Bibigay po ng joy. Mga kapatid, alam niyo po, ang taong generous, ang taong nagbibigay, hindi po artificial, hindi temporal, at hindi circumstantial ang happiness na mararamdaman niya sa buhay. Pag sinabi po nating happiness na hindi circumstantial na ang taong nagbibigay, ang kanyang happiness ay hindi po nakadepende kung ano ang natira sa kanya. Yung taong generous, hindi po nakadepende yung happiness niya kung anong reaksyon ng taong pagbibigyan niya. Yung happiness ng taong nagbibigay, hindi po yan depende kung anong resulta after na nagbigay siya. Dahil ang joy, ang happiness ng taong generous ay nakadepende kay Lord. Nasa loob ng puso. Nasa loob ng pagkatao. At itong happiness na to ay unshakable, unbreakable, unmovable. Dahil ito ay galing sa Diyos. Happiness that comes from God. Joy, the fruit of the Holy Spirit.
So the question now is that, do we want our church to be a joyful church? Then give, pledge, support. Do we want our family to experience true happiness? Then be more generous as a family. Do you want to be satisfied? Then give it away. Meron po ditong slogan na nabasa ko. We make a living, but what we give. We make life by what we give. Life po, yan po yung joy, happiness. Meron pa isang author. Kilala niyo yung IRSC? Extution Roy S. Kagampang. Akin yan. Original. The only way we can use money to buy joy is via giving. Yun lang po. Wala pong ibang paraan. Wala pong ibang way na ang pera ay makakapagbigay ng joy sa atin sa pamamagitan lamang ng pagbibigay at pagiging generous. Okay, punta na tayo sa last. Last na pong debunking. Uy, medyo pahirap ng pahirap to. Money. Hindi ko alam kung tama yung English ko. Can be brought. Hindi ko alam kung anong tamang word. Take ba? O brought na lang. Money can be brought to heaven. Hindi po pwedeng madala yung pera sa langit. Ate Lodi, true or false? Debunking po. Ito po yung gasgas eh. Gasgas na po to. Lagi po ito narinig, wala kayong madadala sa langit. Kahit piso, wala kayong madadala. This time, i-debunk natin. Pasisinulangin natin. Pabubulaan natin. No? Patutunayan natin ang pera pwedeng madala sa langit. Excited na ba kayo? Listen. Okay, may isang araw lang tayo swimming na. Lunes, tapos Martes swimming na. Okay. Surely, we cannot take our wealth with us when we die. But, we can send it on ahead by investing our wealth in the bank of heaven. Okay. Nagets nyo? Hindi mo madadala pag namatay ka, pero pwede mong ipadala in advance, buhay ka pa. Meaning, mauuna na sa'yo yung pera mo sa langit. Nando na, naka-invest na. Advance. No? Mas matindi pa. I-invest mo yung pera mo ngayon, na hawak-hawak mo, hindi sa bank of earth, kundi sa bank of heaven, habang buhay ka pa. So meaning, pwedeng madala. No? Pag namatay ka, magkikita-kita kayo doon ng investment mo sa langit. No? Kasi buhay ka pa, pinadala mo na. Mga kapatid, kung dito po tayo mag-e-invest sa Bank of Heaven, hindi po mauubos yung investment natin. Hindi mawawala yung ininvest natin. Hindi mananakaw. At higit sa lahat, hindi mai-scam. Sino na pong naka-experience dito ng scam? Taas kamay. Kami lang ni Nanay Pet? Ako, na-scam ako. Pero wag na natin pag-usapan, mahabang kwento. Ano yung scam? Yung sa Michelson, ano yan? Kapa. Kapa. Hindi ko alam kung narinig yung kapa. Yung si Apolinario. Ka-YouTube pala tayo. Pakikat na lang. Nag-preach ako doon sa Milor. Walang preno-preno. Walang, sa Bisaya pa, walang salipod-salipod. Walang video.
Ito yung problema pag naka-video tayo. Hindi tayo free. No? Okay lang yan. Meron naman taga-cut. Okay. Nasaan na tayo? Okay. Hindi po ma-scam. Hindi po ma-scam. No? In addition, kung tayo po'y mag-i-invest, yung tinatawag nating Bank of Heaven, hindi po pesos yung currency doon. Hindi po dollars. Hindi euro. Ang currency, mga kapatid, is eternity. Matindi. Paano? Paano po mag-invest? Paano po dalhin yung pera sa langit? Liit. 1 Timothy 6:17 to 19. Okay, kinakausap ni Paul si Timothy. Si Timothy, batang pastor. Sabihan mo yung mga yayaman sa mundo, na wag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan. Madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. Turuan mo silang gumawa ng mabuti. Maging mayaman sa mabubuting gawa at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makakapag-ipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. Okay. So, paano mag-invest? Simple lang pala mag-invest. Simple lang po, dalhin po yung pera natin sa langit. Tumulong sa kapwa. Tulungan po natin yung mga pamilya natin. Yung nanay natin na nahihirapan, patuloy nating suportahan. Investment yan sa langit. Mama mo yan. No? Yung mga kamag-anak natin na nahihirapan, tulungan natin. Yung mga kasama natin sa simbahan dito na naghihirapan financially, tulungan natin. Magbigay po tayo sa mga nangangailangan. Yung mga ulila na, anak ni Kuya Jun na naulila, suportahan natin, tulungan natin, yung mga balo, yung mga palaboy, yung mga nangangailangan, bigyan natin. At syempre, git sa lahat, yung pera natin, gamitin natin para sa kailalago ng gawain ni Lord dito sa lupa. Yan po yung napakagandang investment. Gamitin natin sa mission. Gamitin natin sa church planting. Gamitin natin sa project. Malakas na yun, ha? Pastor, bingin na kami sa inyo. Bihira ka. Mga kapatid, surely, yung mga pera na hawak-hawak natin ngayon, yung nasa pitaka mo, yung nasa ATM mo, yung nasa GCash mo, yung nasa bank account mo, yung nasa investment mo na business, surely, yung mga pera na yan, hindi mo yan madadala sa langit pag namatay ka. Subalit, kung ito ay i-invest mo sa gawain ni Lord, someday, magkikita-kita kayo doon sa langit. Yung investment mo is for eternity. So, yung project po natin, wala po tayong ibang hangad po. Yung lote natin, pinapaalala ko ulit, wala po tayong ibang desire kundi ang ikalalago ng gawain dito sa Naga. Yun lang po. Alam natin na ang Naga City Alliance Church ay patuloy na gagamitin ni Lord para i-prepare ang mga tao na maging ready sa heaven. No? So, ang pera po na malilikom ay ibibili ng lote natin. Lote na naman, Pastor. Lote na magagamit hanggang sa bumalik si Jesus Christ. Lote na mai-enjoy sa susunod pang generasyon. At lote na magiging instrumento na ang mga members ay patuloy na maging ready sa pagbabalik ni Jesus Christ. Lote na magagamit sa susunod na generation para patuloy i-share ang gospel. Di ba investment yan for eternity?
Kaya nga mga kapatid, yung bawat piso na ibibigay natin, i-invest natin dito sa church, yan po ay mananatili till eternity. Yung mga milk tea na sinasacrifice natin para lang meron tayong maibigay sa simbahan, investment po yan for eternity. Yung mga benta po ng ice candy natin, alam nyo, meron tayong dito, membro, nagbebenta ng ice candy. Para lang may mabigay. Lote. Sabi, di ba kayo maiiyak niyan? Bawat piso, yung benta, investment for eternity. Yung mga savings natin na sinakripisyo, yung mga allowance natin, yung mga sweldo natin na ibinigay, hindi po yan mawawala. That is for eternity. So lahat ng ibibigay natin sa Panginoon, yan po ay investment natin sa langit. In conclusion, maging kontento po tayo sa buhay na ibinigay ni Lord sa atin. Maging thankful and grateful. Pangalawa, ang pera ay magdudulot ng happiness, true happiness, kung ito'y gagamitin sa paraan ni Lord. At lastly, madadala natin ang ating pera kung ito po'y ating i-invest sa langit. Good morning po sa ating lahat. Okay. For Sunday na naman, nandito na naman po tayo sa communion. Again, I will remind everybody na meron po tayong 3 reason kung bakit po natin ito siya patuloy na ginagawa. And tandaan po natin yung word na look back. This celebration, communion, will give us opportunity to look back. Alalahanin natin yung sacrifice ni Jesus Christ, alalahanin natin yung buhay ni Jesus Christ, katawan niya, alalahanin natin si Jesus Christ sa kanyang amazing grace, unconditional love, endless faithfulness. So we will look back ngayong umaga. And second thing, this will give us opportunity to look in. No? Tingnan po natin yung mga sarili natin. Tingnan po natin ang relasyon natin sa Panginoon, siyasatin natin ang ating buhay. Malayo na ba tayo sa Panginoon? Okay pa ba ang connection natin sa Kanya? Matatag pa ba yung devotion natin? No? Opportunity ito. Itong communion to look in sa ating mga sarili. No? So mamaya habang magpipray, siyasatin natin yung puso natin. And lastly, ginagawa natin to, this will give us opportunity to look ahead. No? Jesus said, we partake of the bread and cup until He come again. So, as we celebrate this communion, we proclaim and anticipate the second coming of our Lord Jesus Christ. So tayo po ay hopeful, tayo po ay excited sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, at habang tayo ay naghihintay at naglilingkod sa Panginoon, patuloy nating gagawin ang communion. This is a form of proclamation and anticipation. So manalangin tayo. Tayo manalangin, yuko po natin ating mga ilusya, sa atin natin ating mga sarili. Lord, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong umaga. Naalala po namin, Lord, ang sakripisyo, ang iyong pag-ibig sa amin. At time rin po namin para siyasatin rin po namin ang aming pag-ibig sa inyo, ang aming relasyon. Kung marami po kami nagawang kasalanan, napakalayo na po namin sa inyo, Panginoon. Minsan-minsan na lang namin kayo naaalala. Ngayong umaga, Panginoon, ay nais po namin i-reoffer ang aming mga buhay. Kami po ay inyong patawarin, linisin, at tanggapin, Panginoon. Palain niyo po ang bawat sa amin. Bless niyo po ang mga elementong ito. Basbasan niyo po. Ito po ay magbigay sa amin ng lakas spiritually. Ito po ay aming prayer sa ngalan ng Jesus. Amen. Natawag ko po ang ating mga elders.
Dilig ko pong lahat na tumayo. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Partake po natin. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This is my cup. This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Partake po natin ng cup. Nalangin tayo. Lord, grateful po kami sa inyo, sa inyong buhay, sa inyong sakripisyo, sa inyong love. Diyan po ang reason kung bakit sa mga oras na to kami po ay nabubuhay, kami po ay blessed, kami po ay masaya, kami po ay victorious. We pray, Lord, na sa pamamagitan ng remembrance na ito, ng tinapay, ng wine, magbigay po sa amin ng kalakasan spiritually. Gamitin niyo po ito. Pagalingin kung meron pong mga may karamdaman sa amin, mga high blood, sakit sa puso, diabetes, lahat ng klaseng sakit, Panginoon, mga tumor, kahit cancer, Panginoon, pinadalangin namin ang kagalingan. Dahil alam namin na sa krus ng Kalbaryo, hindi lang po kaligtasan ang iyong po pinag-colb sa amin, kahit na po ang kagalingan sa aming mga karamdaman. So Lord, nagkakatiwala po namin sa inyo ang aming buhay, aming kalakasan, ang aming health. Palain niyo po kami. Kaya aming dalangin sa ngalan ng Jesus. Amen. Patay umupo. Good morning. God is good. And all the time. Now it's time to give, because God is good, it's time to give our prayer, it's time to give back our love for the Lord in a form of giving. Good morning po sa lahat. Akala ko si Auntie Mina magpapatuloy. So, I just want to share for our tithes and offerings. I just want to share with you the text in 2 Corinthians 9 verses 6 and 7. So it says here, "Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously." Verse 7, "Each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver." So I just have a question po. This goes for everybody. Did it ever happen sa life nyo that after giving your tithes and your offerings, you still feel empty? Meron po ba? Yung binigay mo na nagbigay ka na, tapos after mo magbigay, parang sinasabi mo, "Lord, parang may kulang." Parang you feel something that there's emptiness. Meron po ba? So kung meron man, sabi ni Lord, sabi mo, Lord, whoever sows sparingly will also reap
sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Yes, totoo po yan. That is correct because that is the Lord promise when we give. And it says that, pero dun sa last verse, sabi niya, it says that each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, because God loves a cheerful giver. Yun po yung pinaka-ano din is, God loves a cheerful giver. Kung meron po sa atin na, ako kasi po based on experience na feel ko na yan, actually several times in my life, just to be honest. Yung after mo nagbigay, parang hindi ka masaya. Yung may ganong feeling. So, hindi po kaya, during the time that we are giving our tithes and our offerings, iba naman yung iniisip natin. Hindi po kaya, baka naman, while we give our tithes and our offerings, hindi po kaya iniisip natin, ay, bukas wala na kami makakain. Pambili ko sana to ng ganito. Bukas, due yung kuryente, due yung bahay, due yung tubig, due yung internet. Hindi po kaya ganun yung iniisip natin while we are giving. Or baka naman po, while you are giving your tithes and offerings, sinasabi mo sa Lord, Lord, ito na lang yung last kong pera. Sige na nga, ibibigay ko na lang sa'yo. Hindi po ba kaya ganun? So, the question is that giving with a cheerful heart? I guess everyone would agree that it's not. So, alam naman po natin, very simplified ang explanation ng cheerful heart. So, when we give, regardless of the amount that we are giving, may it be thousands of pesos or even kung kaya nating magbigay in millions, or as little as 1 peso. When we give, we should give it with a cheerful heart. Yung masaya ka, kahit after mong magbigay, alam mong wala ka na. Yung masaya ka, kahit alam mong paglabas mo ng church, ang dala mo pamasahin na lang. Yung mga ganun po. Because I realized that when we give, God is not looking at our finances. Hindi niya naman tinitignan kung anong klaseng trabaho meron ka, magkano kinikita mo. Hindi niya naman tinitignan kung ilan yung kaya mong ibigay sa simbahan. But when we give, the Lord is looking at our heart. And our heart, my heart, your heart. Kung masaya ka ba sa ibibigay mo at kung masaya ka ba talaga na nagbibigay ka. Not, sabi nga po, it's not under compulsion. Hindi ka puwersa, hindi dahil may position ka sa church, or hindi dahil kung whatever reasons that we have in our hearts. Yung nagbigay ka because you really want to give, and you give your tithes and offerings na masaya yung puso mo. So as we give, or before we give, or beforehand, bago tayo umalis ng bahay, di ba po, madalas we prepare na our tithes and offerings. So, before we give po, let's try to make it a habit to examine ourselves. Kung masaya ba tayo sa pagbibigay ng ganyang amount kay Lord? Or, are we just giving it out of compulsion? So, sabi nga po kanina ni Pastor, there is a true joy in giving, and we should give with a joyful and a cheerful heart. Let's all bow down our heads and let's pray. Father God, we thank you for this morning. We thank you, Lord, because you have gathered us all here, Lord God, to sing praises to your name, to glorify you, Lord, and that we are able to give our tithes and our offerings. Panginoon, use these tithes and offerings, Lord God, sa ikalalago ng iyong simbahan, Lord God, and whatever, Lord, whatever na ministry, Panginoon, ng simbahang ito, nawa, Panginoon, magamit ng maayos ang lahat ng ibibigay ng mga anak mo. Father, for those who are not able to give, Lord God, you know their hearts, Father. You know each and everyone's heart na nandito, Lord God, and nakapagbigay. Father, we pray that you bless our pockets, bless our finances, bless each and everyone's businesses, Lord God, and bless every source of living, Lord, ng lahat ng anak mo na nandirito, Panginoon. Nawa, Panginoon, ikaw ang patuloy na
magbigay ng yung sukdulang biyaya, Lord God, sa bawat isa. Maraming salamat, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanang makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilubog. Aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang tao tulad ko'y di dapat mahalin. Tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanang makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukog. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling mo'y kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makayanang makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukog. Ang aking
pa akong hiniling. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Praise the Lord sa buhay ni Ate Narcy. Wow! What a beautiful voice. Yan. Kung ano ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya. Sapagkat pag namatay ka, hindi ka na makakanta. But we can sing praises to God with Him in heaven. Ayon. So kung mayroon man dito sa inyo na gusto din i-offer yung boses niya para sa Panginoon, magsabi lang ka po kayo kay Pastora. So praise the Lord for the life of everyone na nandito. Welcome again to our service this morning. Purihin ang Panginoon for the success of recreation of our praise and worship yesterday at Minalaba. Ayun. Wala pa kayong mga kamay dyan. Parang hindi mabuti ang Diyos para sa ating pag wala tayong mga kamay. And then, praise God for the success of Women's Fellowship Zone 1 yesterday at Cristo Rey. We have 38 women na nag-attend po doon. Hope na makasama namin kayo sa susunod. Dito na sa church, wala na po kayong kawalan. Kasi wala nang sinabi na hindi ako available. Kasi ngayon, na-announce na, it's June 12. Holiday po yan, take note. And then, huwag kalimutan, ilagay po sa inyong journal. Women's Fellowship is coming June 12. June 12. And be ready for your, sabi daw po, come with a prepared heart. Yun lang po ang requirements. No registration, free lunch. Ayun. So, wag ninyong kalimutan yan, ha? And then, purihin ang Panginoon for this month of April. Wow, masabi pa sana ako March. April for our birthday celebrant. Okay. Remember ko po si Kuya Lance. Kuya Lance yesterday, right? Tama? Friday. Ayan, Friday, birthday ni Kuya Lance. Ayan, si Ma'am Marie Victoria Yel po. Ayan, 18 and then 22 si Rona. 23 si Kuya Manny. Ang alam ko, 22 si Brian Barameda. So, kung sino pa po sa inyo nag-birthday na hindi namin na isama po riyan, kay-approach lang po yung tech po natin. And happy birthday kung hindi ko man po kayo na isa-isa o na-greet for the month. Verbally. But kung ikaw po ay month of April, happy birthday. And the Lord will bless you more. Sabi pa nga kahit wala ka daw pera, pwede ka rin daw po magsaya. And then, for our outreach ministry, patuloy po ito. San Fernando at 4 o'clock every Saturday with our pastor. And then, sa Pamplona po, every Sunday afternoon at 2 p.m. Pero 3 na po magsa-start po doon. 2 aalis, papunta rito. And then, our prayer meeting every Wednesday at 7 o'clock doon po sa Abelia. Kung sino gusto po na malapit doon sa Abelia, pwede po kayo mag-join sa amin at 7 o'clock doon po sa dati nating church. Ayan. Kung hindi pa po nakakaalam, pag sikaw mo po ng Bayawas, hahangad ka dito na building. Walang ibang malaking building po doon sa ilalim noon. Doon po tayo doon po yung venue ng ating F2A prayer meeting at the same time virtual. And then every Thursday po at Pili sa residence po ni Mrs. Montañez po. And then every Thursday the CMT, last Sunday, Thursday po sa bahay nila Mr. and Mrs. Valencia. And then this coming second
meeting po ng CMT this coming March 3rd, 20. April, sorry po. April 3rd, Wednesday po, this coming sa bahay po nila, Ma'am Sabaopan. Thank you and God bless us all. Sa mga birthday po natin, pwede po, birthday celebrator, pwede po pumunta po kayo dito sa unahan para po ipag-pray po kayo ni Pastor. Month of April po. Sige, manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat sa another month na pinagkaloob niyo po sa amin. Meron pa po kaming buhay, lakas para mag-serve sa inyo. Another year rin po sa mga kapatid namin na nag-celebrate ng mga birthday. Ang iba po, Lord, wala rito. Subalit dinadalangin po namin sila na patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang buhay. At i-bless at patuloy na i-shower yung blessing sa kanila. Salamat, Lord, sa buhay ni Lance. Nandito po kasama namin. Salamat sa isang taon na dagdag sa kanya. 20 years na po siya, Panginoon, dito sa earth. Nadalayan ko po, Panginoon, na tuloy po siyang maging connected sa inyo at sa aming iglesia. Hindi niya po, Lord, makalimutan ang kanyang commitment sa inyo, ang kanyang service sa simbahan, at patuloy siya, Lord, mag-grow spiritually. Nagpipray ko rin po ang kanyang pag-aaral. Maging successful siya, makatapos siya. Ang kanyang future, Panginoon, alam namin na malinaw dahil ito po yung hawak-hawak niyo. Bless niyo po si Lance at binibless namin, Lord, ang kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday. Tayong po lahat ay tumayo para sa ating closing song. Hindi sukdulan talaga ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Nawa ang Diyos ay magagalak din sa ating mga buhay ngayong darating na mga linggo. Papurihan siya. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karulian. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanal at kaluwalhatian. Salamat sa subdulang biyaya mo.
katulad ko, ikaw ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Iyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Iyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyong sukdulang pag-ibig, sukdulang habag, at sukdulang biyaya sa aming lahat. Tanggapin niyo po, Lord, ang aming pagsamba, aming worship ngayong araw na to. Sa inyo po lang namin ito inialay, ang aming buhay, ang aming lakas, ang aming isip. Nadalain po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong samahan na bawat sa amin sa another week na aming haharapin bukas sa mga darating na araw. Pa sa amin, Lord, ay papasok, mag-aaral, magkapatuloy, Lord, sa kanilang mga araw-araw na buhay. Patuloy niyo po kaming samahan at patuloy niyo po kaming palalahanan na sa lahat na aming gagawin, kayo, Panginoon, ang aming uunahin. Dismiss niyo po kami, Panginoon, ng iyong biyaya at iyong presensya. Ito po yung aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. May coffee fellowship po tayo, so wag po tayo munang umuwi. God bless everyone. See you next time.